Ang Devil Emperor. Credit to the author. 541 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Umungol. Umalangaw-ngaw ang dagandong ng dragon sa loob ng cabin habang ang asul na dragon ay umikot ng isang beses sa itaas ng ulo ni Ethan bago binaril ang mga pasyente. Sinundan nito ang braso ni Ethan at pumasok kay Grace. Nagningning si Grace ng kulay asul at bumuhos ang sigla, pinapakalma ang kanyang sugatang katawan at sa ilalim ng gulat ng mga mata ng mga manunood, gumaling ang kanyang mga kalamnan. Sa isang iglap, siya ay naging parang bago. Hindi maintindihan ang pagkagulat ni Locke at Luna. Itinuring nilang Diyos sa mundong ito si Ethan. Kaya naman handang-handa ang mga eksperto sa ika-6 na antas ng Radiant Stage na maglingkod sa kanya. Si Ethan ay isang Diyos na may kakayahang bumuhay ng mga patay. Hindi pinansin ang mga gulat na tingin na lagi niyang nakikita, tinapos ni Ethan ang pagsasalita kay Grace at itinuro ang kaluluwa ng dragon patungo kay Gary. Kasunod ng parehong proseso, ang bata ay mabilis na bumalik sa magandang kondisyon. Pumutok ang mga pilikmata ni Gary, ngunit ngayon ay wala na siyang kahit isang peklat. Ibinalik ni Ethan ang kaluluwa ng dragon sa kanyang katawan, naiwan ang dalawang katawan na parang mga bagong silang na sanggol na may makinis at perpektong balat. Napalunok sina Locke at Luna sa payapang inaantok na mga mukha ng mga bata. Walang katapusang paghanga ang nararamdaman nila para kay Ethan. Pero ngayong gumaling na sila, bakit hindi pa sila nagigising? Pagkatapos, dahan-daang iminulat ni Grace ang kanyang mga mata at sumigaw si Luna, "Grace, ayos ka lang." "Ate, ako." Napuno ng pagdududa si Grace, "Bakit ako?" Gumalaw si Grace ngunit may napansing mali sa kanyang kamay. May humahawak dito. Nakita niya ang malaswang tingin at ang nakakatakot na ngiti ni Ethan. Iyon nga ang nakita niya kahit papaano. Anong ginagawa mo, tanga?" Hinailan ni Grace ang kamay niya at sinampal ito. Isang matalim na tunog ang sumabay sa kirot sa pisngi ni Ethan at tuluyan siyang nawalan ng malay. Sa sobrang pag-iyak ko, ano ba ang ginagawa ko? Iniligtas ko ang buhay ng babaeng ito at ganito ang igaganti mo sa akin. Natakot si Luna nang walang malay, Stuart Kindstone, kumalma ka na lang. Wala pa rin siyang pakialam, huwag mo na sanang alalahanin. Pinagalitan ni Luna ang kanyang kapatid, "Nako naman, iniligtas ni Stuart Kindstone ang buhay mo tapos sinaktan mo pa siya. Humingi ka ng tawad." Naguguluhan si Grace mula sa kanyang kapatid hanggang sa malungkot na si Ethan, parang naging lumpia ang kanyang isipan. Anong nangyayari? Bakit ang kapatid na noon pa man ay galit na galit kay Ethan ay ipinagtatanggol siya? At hinahangaan pa nga siya nito. Alam niyang matigas ang ulo at matigas ang ulo ng kanyang kapatid, hindi niya itinutungo ang kanyang ulo sa harap ng isang taong walang hiya. Inis na inis si Grace sa inasal ng kanyang kapatid at pinag-apak niya si Luna. Bulag ba ang babaeng ito? Hindi ba niya nakikita ang mga pahiwatig na ibinibigay ko? Hawak niya ang kamay mo para iligtas ka pero ngayon ay kaya ka na rin niyang patayin. At wala akong paraan para maligtas ka mula riyan. Nang makita ang tumitibok na pisngi at ang mabigat na tingin ni Ethan, natarante si Luna. Ano ba tong kaguluhan na to? Nagising si Gary na inaantok at nakita niyang gumalaw ang kanyang ama at naramdaman niya ang kamay nito sa kamay ni Ethan. Anong ginagawa ng baliw na to dito? Hindi ba siya kinasusuklaman ni tatay? Natakot si Locke na baka gayahin niya si Grace kaya't sumugod siya para itulak ito pabalik. "Sus Mariosep, iniligtas ni Tio Kindstone ang buhay mo kaya bilasan mo at yumoko." Kumunat ang noo ng lahat habang nawala ng masabi. Noong itinuturing ni Gary si Ethan bilang isang nakatatandang tiyuhin, puro pangungutya at pang-iinsalto ang nakikita ni Locke. Pero ang bilis ng panahon, ngayon ay nasusubukan na niya ang lalaki sa anumang paraan. Kaya kahit ang matigas na lalaking ito ay mayroon ding immoral na panig. Ganoon natagpuan ng isang nagtatakang Gary ang kanyang sarili na nakaupo sa kama at paulit-ulit na itinutulak ng kanyang ama ang kanyang ulo, sa sobrang lakas na halos mabali ang kanyang baywang. Bagamat isang bagay ang tiyak, sa pag-uugali ng kanyang ama na gumawa ng isang 80 pitik, alam niyang may nangyayari at dahil isa itong mabuting bata, ikinuyom niya ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat, "Salamat Tio, sa pagliligtas sa akin." "Ma'am Ham, parang ganoon na nga."
Tinitigan ni Ethan si Grace na umiwas lang ng tingin. Bumantong hininga si Luna. Matigas ang ulo ni Grace na parang mula at hindi iyon magbabago hanggat walang nagpapaliwanag nito sa kanya. Umiling si Luna habang ikinukwento niya sa mga bata ang sitwasyon nila. Isang tunay na malupit na ironiya kung paano ang laging matulunging si Minerva ay naging isang ulupong na nagbabalak sa dilim, habang ang laging kinasusuklaman na si Ethan ay nagligtas ng kanilang buhay sa kanilang huling sandali. Sa wakas, nagningning sa pasasalamat ang mga mata ng dalawang bata. Nakaramdam pa nga ng pagkakasala si Grace nang makita ang mapula niyang pisngi. "Pipatawarin mo ako," bulong ni Grace, habang nagkukunwaring matapang pa rin. Bumantong hininga si Luna. "Girl, masasabi mo bang sincere yan?" Alam niya na ang tatlong salitang iyon ay nasa limitasyon na ni Grace. Kahit gaano pa niya kakilala ang sarili niyang mali, hindi niya ito kailanman aaminin. Nakakapanghinayang ang sinabi niya. Nailigtas niya nga sila, pero ano ang natanggap niyang kapalit? Isang sampal. Kahit sino ay magagalit, lalo na si Ethan. Napangisi si Ethan, "Hahaha, hindi ko tatanggapin ang paghingi ng tawad ni Miss Grace, kahit na matigas ang ulo niya. Pero dahil sa pagliligtas ko kay Miss Grace, kinailangan kong lapastanganan ang dignidad niya, at damhin ang malambot niyang balat. Isang sampal ang nararapat sa akin. Ngayon ay pantay na kami, o baka magkimkim pa rin ng sama ng loob si Miss." Napakahalaga ng kamay ng isang babae. Natatawang sabi ni Ethan. Lalong tumindi ang pagkakasala ni Grace, magulo ang puso niya, at namumula ang mga mata niya. Nagsikap si Luna na makipagkasundo sa maladyos na nilalang na ito, ngunit muli siyang nagkaaway. Mabuti na lang at nakalaya na si Grace sa gubat at makakabalik na sa mapayapang mga araw bilang isang panlabas na disipulo. Hindi kong hindi mapipigilan ni Ethan. Tumawa si Ethan at binato kay Locke ng isang maliit na bote. Pagkatapos ay sinabi niya, "Buksan mo ito at tingnan mo kung ano ito." Ginawa iyon ni Locke at nanlaki ang kanyang mga mata. Napanganga ang lahat, sa sobrang gulat na halos tumalon palabas ng kanilang dibdib ang kanilang mga puso. Pildores para sa ika-10 baitang. Napasigaw silang lahat sa makapal na espiritual na enerhiyang nagmumula rito. Nakangiting sinabi ni Ethan, "Ang heaven-reaching pill para maging tumpak." Napakabigat ng mga sugat sa mga batang ito kaya nataman din ang kanilang mga meridian. Bagamat pinagaling ko sila at nailigtas ang kanilang cultivation, ibang usapan na ang pag-unlad sa ganitong estado. Pero gamit ang heaven-reaching pill, palalakasan ng anak mo ang kanyang mga meridian, at mas mataas pa kaysa dati. Kahit ang ethereal stage ay hindi problema. Ganoon ba kasarap? Naantig si Locke sa kaibuturan, hindi mailalarawan ng mga salita kung gaano siya nagpapasalamat. Pagkatapos ay hinailan niya si Gary mula sa kama at parehong yumuko habang tinuturuan ni Locke ang kanyang anak, "Bilasan mo at magpasalamat kay Tio Kindstone. Ibinigay niya sa iyo ang buong kinabukasan mo." "Salamat Tio Kindstone, salamat." Alam ni Gary na lampas ito sa kabaitan, kaya't paulit-ulit na yumuko. Tunay ngang mapalad siya. Kung hindi niya ito masisira, wala sana si Ethan na magliligtas sa kanya, at wala ring gamot para sa ika-10 baitang na magpapasigla sa kanyang mga pangarap. Ito ay isang biyaya ng Diyos. Sino sa buong sekta ang kayang uminom ng tableta para sa ika-10 baitang? Habang si Luna ay mukhang mapait at durog ang puso. Hindi ba sila tuluyang pinagaling ni Stuart Kindstone? Siguro kinakain ka na ng sampal na yan sa loob ngayon, ate. Binigyan ni Ethan ang malungkot na tingin ni Luna ng mapang-asar na ngiti. Iyan ang mapapala mo sa pagiging walang utang na loob na babae. 542. Pumutok. Isang nakakabinging tunog ang nagmula kay Gary na nagmumuni-muni habang ang kanyang cultivation ay pumailan lang. Nasa ika-8 patong na siya ngayon ng profound heaven stage at umaangat mula sa ika-7 patong. Nagliwanag sa tuwa si Locke, walang hanggang pasasalamat sa tulong ni Ethan. Uminom ang kanyang anak ng tableta at muling nabuhay pagkatapos ng kaunting pagmumuni-muni. Iyan ang ika-10 baitang na heaven-reaching pill para sa iyo, hindi lang para sa muling paghubog ng katawan kundi para rin sa pagpapataas ng cultivation. Huminga ng malalim si Gary at kumislap ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumuhad siya sa harap ni Ethan at muling yumuko. Bagamat pinilit siya ng kanyang ama noong unang pagkakataon, ang kilos na ito ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngayon alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng muling pagsilang.
Ang simpleng pagangat ng kanyang kamay ay nagtataglay ng hindi maisip na kapangyarihan, ang kanyang mga meridian ay dumadagindong kasabay ng Yuan Qi. Kahit isang patong lamang ang pagtaas, ang kanyang malalawak na meridian ay isinalin ito sa isang pagtaas ng lakas ng 12 beses. Pakiramdam niya'y hindi na siya mapipigilan at sigurado siyang hindi na siya makakaramdam ng ganito kaganda kailanman. Sulit na sulit ang tatlong bukol sa ulo niya, habang si Locke ay natawa sa tuwa. Sumulyap si Ethan at sinabing, tapos na ang trabaho ko rito. Panahon na para pumunta ako sa sementeryo at asikasuhin ang sarili kong pagsasanay. Pero iba ang opinyon ni Luna. Teka, Stuart Kindstone, tulungan mo rin si Grace. Kung hindi, mananatili siya magpakailanman sa ika-6 na patong ng Profound Heaven stage. Ang punto mo. Tumaas ang kilay ni Ethan at nagsalita sa malamig na tono, pumunta ako para iligtas sila at iyon ang ginawa ko. Kung tungkol sa kung magkano, nasa akin ang lahat. Dahil ayoko, hahayaan ko na lang. Sumanghel si Ethan at naglakad palayo. Bumagsak sa lupa si Luna dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang nagmamakaawang mga mata ay dumapo kay Elder Yuan upang magsalita ng ilang salita. Ngunit bumantong hininga si Elder Yuan at umiling. Ang pagsali kay Ethan ay isa ng himala sa sarili nito. Ang pagkakataon ay dumarating ng minsanan lamang, mas mabuting pahalagahan ito. Naiinis siya at halos imposibleng matapos niya ang pagpapagaling. Ipinagpatuloy ng 4 na mapanlinlang na demonyo ang kanilang nakakatakot na tawa, habang ang marahas na demonyo ay natutuwa sa pagdurusa ng iba, sabi ko nga sayo. Napakaliit ng loob ni Stuart Kindstone. Nararapat lang yan kahit na nakagawa ka ng masama sa kanya, hay. Nalungkot si Luna. Teka. Bagamat bumagal ang hakbang ni Ethan, hindi siya lumingon. Pinagmasdan ni Grace ang kanyang likuran na may mukha ng biktima, gusto ko munang magpasalamat sa iyo. At humingi ng paumanhin, ngunit hindi ako nagmamakaawa na tulungan mo ako. Kontento na ako sa pagpapanatili ng aking cultivation at hindi pagiging pilay. Oo, iyon lang. Sandali na tumigil si Ethan at saka nagpatuloy sa paglalakad. Nanunuya ang 4 na mapanlinlang na mga demonyo. Napakatanga, kahit gaano pa karami ang pagmamakaawa at pagmamakaawa ay hindi makakapagpabago kay Stuart Kindstone. Maling puno ang tinatahol mo. Bumantong hininga si Locke sa sinapit ni Grace. Nakaramdam ng sama ng loob si Luna sa masamang tingin ng kanyang kapatid. Napakatorpe niya talaga. Kailan kaya siya matututong maging mas flexible? Bumantong hininga ang lahat sa pinalagpas na pagkakataon ni Grace. Naku, hindi kasama ang 4 na mapanlinlang na demonyo, nangungutya pa rin sa likuran. Pero maya-maya lang, tumigil ang 4 at napakamot sa ulo. Boss, wala ba tayong nakalimutan? Tanong ni Sly Demon. Tumango si Violent Demon nang nakakunot ang noo, pakiramdam ko rin ay may nakaligtaan tayo. Ano na naman ang ginagawa natin? Hindi ba't pinag-uusapan natin kung paano pagkatapos ng mahabang panahon na kasama si Stuart Kindstone ay makakakuha tayo ng kahit ano mula sa bahagi ng angkan ng Larsen? Bakit si Jigo lang at ang iba pang mga taong iyon ang may karapatan at hindi tayo? Bulalas ni Scrooge Demon. Tumango ang 4. Oo, iyon lang. Kailangan nating humingi ng heaven-reaching pills kay Stuart Kindstone, hahaha, maikli ang tawa ni Violent Demon habang sumisigaw sila lahat, the heaven-reaching pill. Whoosh! Tumalo ng marahas na demonyo sa lalamunan ni Gary habang umuungol, ang aming mahalagang heaven-reaching pill. Sus Mariosep, iluwa mo na yan, ngayon na. Dumating ang mga kapatid niya para tumulong, hinihila at sinisigawan. Mga ehekutibo, pakiusap, sinasakal niyo siya. Sabi ni Locke para paghiwalayin sila, alam niyang wala na siyang magagawa pa. Ang 4 na mapanlinlang na demonyo ay pabago-bago ang ugali at lakas. Baka siya na lang ang ilabas nila sa galit at hindi titigil hanggat hindi siya nilalamuyot. Habang hinihingal si Gary dahil sa pagkasakal, sinabi niya, ibinigay ito sa akin ni Tio Kindstone. Paano ko ito may luluwa? At walang paraan na ang isang tableta ay sapat para sa inyong 4. Mas makabubuti kung si Tio Kindstone ang tanungin ninyo. Biglang natigilan ang 4 at tumango sa isa't isa. Walang paunang salita, pinaputukan nila si Ethan na parang mga bakas ng usok. Nang wala na sila, nakahinga ng maluwag ang mga tao. Ang mga pigmi na iyon ay katawa-tawa, kakaiba, at imposible.
Hindi lamang sila walang silbi sa kanilang mga utak, kundi para rin silang mga time bomb. Sandali na lang at mabibiktima na ang apat. Paano ba sila nagawang paamuin ni Stuart Kinestone? Isa talaga siyang Diyos. Naabutan ng apat si Ethan na nakatayo lang sa lilim ng puno. Diretso silang pumunta sa kanya. Ngumisi si Ethan, ang tagal mo naman. Naghihintay sa atin si Stuart Kinestone. Tumawa si Violent Demon. Tumanggaw si Ethan, alam ko ang iniisip mo na parang likas na sa akin yan. Alam kong gusto mo ang mga gamot ko noong sinabi mong kailangan ng gamot para gumaling ang mga bata. Whoosh! Isang asul na liwanag ang sumilay sa apat at nasalo ni Violent Demon ang bote. Maaaring hindi ka sumali sa huling labanan ng Titans, pero nasa panig ko ka at hindi ako nagtitipid sa mga tauhan ko. Pinag-cross ni Ethan ang kanyang mga braso habang nakasandal sa puno, doon, mayroon kayong apat na heaven-reaching pills. Hatiin ninyo ang mga ito sa inyong dalawa. Nakangiting nakaramdam ng pagkailang si Violent Demon kahit wala siyang hiya na ilagay ang vial sa kanyang singsing, hihihi, dahil si Stuart Kinestone ang ating boss, walang hanggan ang daan pasulong. Maaaring nasa demon scheme ang sect tayo, pero susundan natin si Stuart Kinestone sa impyerno at mataas na tubig. Oo. Sabay na sabi ng magkapatid, saka ibinaling ang kanilang galit na tingin kay Violent Demon, Boss, sinabihan tayo ni Stuart Kinestone na maghati kaya bakit mo sila kinukulit? Palayasin sila. May karapatan na nagsalita si Violent Demon, ako ang boss, kaya syempre ako ang dapat magbantay sa kanila. Kalokohan. Galit na sigaw ng tatlo pang pigmies, sabay suntok sa kanya. Kumaway si Ethan para pigilan sila, nasa inyo ang desisyon kung magbabahagi kayo, pero mamaya na. Kailangan kong may gawin kayo para sa akin. Hinihintay namin ang iyong mga utos, Stuart Kinestone. Ikinuyom ng apat ang kanilang mga kamay pagkaraan ng ilang segundo. Sabi ni Ethan, bilang mga ehekutibo, kakaunti ang impormasyong makukuha mo, pero dapat kang makakuha ng mga pahiwatig tungkol sa mga matatanda mula sa kanilang mga kilos. Kaya bantayan ang kahit kaunting kaguluhan at mag-ulat muli. At higit sa lahat, tingnan kung balak ng mga matatanda na ibalik sina Locke at Luna sa trabaho. Bakit mo na itanong, Stuart Kinestone? Alam mo naman na kapag ang isang tao ay natanggal sa labor office, halos imposible nang lumabas. Wala pang kapatawaran sa loob ng maraming siglo. Naguguluhan na tanong ni Violent Demon. Ngumiti si Ethan, nang pumunta si Minerva sa labor office, kinutya niya ang dalawa. Pagyayabang at pag-arte lang ba ang lahat? Nagplano siya laban sa mga nakababata para lang maabutin sila. Sa madaling salita, tulungan mo akong bantayan sila. Kung babalik sila at wala akong ibang magagawa kundi sundin ang sinabi ni Wilson, ang dalawang ito ang tiket ko sa panloob na sekta. Ikinuyom ng apat na mapanlinlang na demonyo ang kanilang mga kamay. 543. Pagkalipas ng 3 araw, sina Grace at Gary ay sumakay muli sa kabayo o, sa kasong ito, bumalik sa promosyon ng panlabas na sekta upang magmakaawa sa mga matatanda. Natigilan ang lahat ng nasa kompetisyon. Alam ng lahat ang kanilang kapalaran, kahit na may mga sugat sila, ngunit narito sila pagkalipas ng ilang araw. Higit pa rito, sumulong pa ang Gary. Ano ba ang kinain mo para makatayo ka ng ganito kabilis? Mas lalong nagulat ang mga elder kung paano tuluyang gumaling ang dalawang ito hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa cultivation. Nawalan sila ng malay dahil dito. Walang lubusang gumaling, isang kasabihan na alam ng lahat. Ngunit ang dalawang ito ay bumalik sa pagkilos ng mas maayos kaysa dati. Pero dahil tinalikuran na ng dalawa ang kanilang katayuan bilang isang basura at wala pa ring naiinis na mahahalagang tao, wala nang saysay na iwan pa sila sa labor office. Kaya't tinanggap sila muli ng mga matatanda sa mga panlabas na sekta nang hindi man lang nagtatanong. Samantala, iginalaw ni Minerva ang kanyang balakang habang naglalakad patungo sa isang pavilion. Naroon si Olsen Lanten, tumutugtog ng sitare sa kahangahangang tanawin, ang ilog sa isang gilid at ang bundok sa kabila. Bagamat ang tono ng musika ay nagbigay ng ideya sa kanyang masamang kalooban. Pangalawang nakatatandang kapatid, kalokohan ito. Nagmamadali na ngayon si Minerva at lumitaw na may gulat na mukha. Tumigil ang si Tara habang bumantong hininga si Olsen, Minerva, ano ang ikinagulat mo? Nahuhulog ba ang langit? Hindi pa, pero ang natuklasan ko ay mas masama. Umiling si Minerva.
Ano ba ang dahilan kung bakit ka kinabahan ng ganito? Tinaasan ni Olsen ang isang kilay. Mapait na ngumiti si Minerva, pangalawang nakatatandang kapatid, sigurado akong hindi ka rin maniniwala. Gumaling na ng husto ang mga batang iyon at nakabalik na sa panlabas na sekta. Anong sabi mo? Hindi makapaniwala si Olsen, walang paraan, hindi dahil sa mga sirang meridian nila. At napakabilis din. Gumaling lang, hindi, kahit ang paggaling ay imposible. Kaya ko nga sinabing katawa-tawa iyon. Napapadyak si Minerva, ang kanyang mayanhing kutis ay nasira ng kanyang nakasimangot. Naglakad-lakad si Olsen sa pavilion habang nag-iisip, hindi, imposibleng gawin ito para kina Locke at Luna. Tiyak na may tumulong. Pero sino? Kahit ang mga matatanda ay hindi makakagawa nito, samantalang ang mga kagalang-galang na may kakayahang gawin ito ay napakakaunti para mabilang. Bukod pa rito, napakalaki ng presyo. Sasayangin ba ng isang kagalang-galang ang lahat ng kanyang pinaghirapan na kapital para lang mailigtas ang ilang mga walang kwentang tao? Kahit si Locke na nagligtas sa kanyang Panginoon mula sa kamatayan ay hindi makakapagbigay ng ganoong kalaking tulong sa kanyang Panginoon, haka-haka ni Olsen. Siyempre hindi, dahil walang kagalang-galang na may magagandang katangian tulad ni Ethan, at hindi rin naman sila ganoon kayaman para magtapon ng mga table tasks para sa ikasampung baitang ng walang dahilan. Wala rin silang kaalam-alam tungkol sa gintong gansa na nagtatago sa labor office. O kaya naman ay masisira ang pintuan ng tanggapan ng paggawa araw-araw dahil sa dami ng taong pumupunta para yakapin ang malaking punong iyon. Kumunat ang noo ni Minerva, pangalawang nakatatandang kapatid, ang mga batang yan ay masyadong kakaiba. Nagtanong ako ng ilang beses at lalo lang itong nagiging kakaiba. Hindi ko lang alam kung paano ito nauugnay sa kanilang dalawa. Ano? Tanong ni Olsen. Sabi ni Minerva, nang araw ding iyon na gumaling ang mga batang iyon, may nagsabing nakita nila sina Locke at Luna na humahanga kay Ethan na kanilang pinalaya sa sementeryo para makita ang mga batang iyon. Ngunit hindi nagtagal ay bumalik na si Ethan sa sementeryo habang bumubuti ang kalagayan ng mga batang iyon. Ethan na naman. Nanginig ang noo ni Olsen. Naisip ni Minerva, siguro nakuha ni Ethan ang kanyang taga-suporta para iligtas ang dalawa. Hindi pwede. Walang katayuan si Ethan sa sekta at wala rin siyang mapagtanungan. Sagot ni Olsen. Sumigaw si Minerva, wala siyang kasama sa sekta. Pero hindi ba't isa siyang palaboy? Hahaha, bigla na lang kaming gumawa ng conclusion. Bamantong hininga si Olsen, humingi ko ng tulong sa Panginoon para malaman ang tunay na dahilan nito at si Ethan ay walang kaugnayan sa sinumang nakatatanda o kagalang-galang. Hindi siya isang taong kilala. Kung gayon, bakit siya dadalhin ng pinuno ng sekta para lang ibaba ang kanyang posisyon? Hindi maintindihan ni Minerva. Umiling si Olsen, walang nakakaintindi sa isip ng pinuno ng sekta. Hindi tayo maaaring manghula ng walang dahilan. Sa madaling salita, nakahanap siya ng batang may malaking potensyal ngunit kulang sa karanasan kaya't itinapon niya ito sa tanggapan ng paggawa bilang isang pagsubok. Alam mo kung gaano kalupit ang pinuno ng sekta sa kanyang mga disipulo. Hindi ba't kakasabi mo lang na huwag manghula ng walang katiyakan? Nagpakita si Minerva ng kanyang kaakit-akit na ngiti. Ngumiti si Olsen, ngunit agad na sumama ang kanyang pakiramdam, maaaring hindi natin alam kung paano magkakaugnay ang dalawang pangyayaring ito ngunit isang bagay ang tiyak, ang mga punk ay babangon sa kalaunan at magiging banta sa ating posisyon. Pangalawang nakatatandang kapatid, ang ibig mong sabihin. Kumunat ang noo ni Minerva. Tumanggaw si Olsen, nagyayelo ang mga mata. Nag-alangan si Minerva, kaya hindi siya isang palaboy, pero dinala siya ng pinuno ng sekta sa sekta at magiging disipulo pa nga niya ito balang araw. Ibig sabihin, susuriin ng pinuno ng sekta ang ginagawa natin. Huwag kang mag-alala, matigas ang ulo ng pinuno ng sekta. Maaaring pahalagahan niya ang talento ng bata ngunit ipinapakita niya ang kanyang kalupitan sa pamamagitan ng pagtatapon sa kanya sa tanggapan ng paggawa kung saan nakataya ang buhay mismo ng isang tao. Walang disipulo ng pinuno ng sekta ang mahina. Kumislap ang mga mata ni Olsen sa uhaw sa dugo. Tumanggaw si Minerva, habang nakangiti, iwan mo na siya sa akin. Maganda ang ikapitong patong ng Profound Heaven cultivation niya pero hindi ko pa siya nahawakan noon dahil sa pangamba niya na baka maging basura siya. Pero ngayon, wala na akong pag-aalinlangan.
Ate, maganda ang dreamboat pero bawal ang maging sakam. Mag-ingat ka kina Locke at Luna. Kapag isumbong ka nila sa sekta, magdudulot ito ng gulo sa iyo, natatawang sabi ni Olsen. Kumaway si Minerva palayo, ang ngiti nito ay nakalalasing, pangalawang nakatatandang kapatid, alam ko ang ginagawa ko at hindi ko hahayaang madaig ako ng kasakiman, hay. Iginalaw ni Minerva ang kanyang balakang pabalik, nahuli ang kontentong mga mata ni Olsen. Sa kanilang walang malay na kalagayan, iinisin nila ang magandang batang ito sa panlabas ngunit masungit at walang awa sa loob. Naghuhukay sina Minerva at Olsen ng sarili nilang libingan. Angkop na angkop ang pagtawag dito ng sabi ko na nga ba. Humihip ang malakas na hangin kay Ethan sa sementeryo, nilamon ng itim na enerhiya sa paligid niya. Sa ilang pag-iling, nagpakita ng maliwanag ng ngiti si Ethan. Malapit na ang ikawalong patong. Kahit na ang pagkabali ng isang sanga ay nakabawa sa kanyang magandang kalooban. Nako, ano naman to ngayon? Sino ba naman ang nanggugulo sa quality time ko na nakakapagpahinga? Bumulong si Ethan habang binabawi ang itim na enerhiya at tiningnan ang bagong dating na paparating. Bago pa man niya ito makita, naaabot na niya ang boses nito, nakakahipnotismo at nakalalasing. Kahit ang matatag na puso ni Ethan ay hindi kayang labanan ng lubusan ang pagkahumaling. Nako, nakababatang kapatid na si Ethan, matagal na rin. Ang tagal na kitang hinahanap-hanap. Iginalaw ni Minerva ang kanyang puwet, pinatindi ang kanyang alindog. Kahit sinong lalaki ay magiging isang tulala at naglalaway na hanggang ngayon din, wala nang ibang hinahangad kundi ang tumalon sa sako. Pero ayos lang din naman ang berdeng damo pagdating sa pagtalon na parang mga kuneho. Hindi rin naman ito dahil sa karaniwang itsura ni Minerva, pero ang paraan ng pagdadala niya ng sarili, bawat kilos niya, bawat kurap niya, ay nakakaakit sa bawat lalaki. Kasama si Ethan. Bagamat habang pinupunasan niya ang laway sa kanyang mukha, ang kanyang puso ay naging parang blok ng yelo. Namimiss mo na ako, di ba? Namimiss mo na ang sarili mo. 2 buwan na ang nakalipas, inakala mo akong basura, tapos ngayon pinaglalaroan mo pa ako. Hihihi, hindi ba dahil lang sa iniligtas ko ang 2 iyon? Hey, napunta ka sa tamang tao. Dinidilaan ng kanyang malaperlas na puti, ang mga mata ni Ethan ay kumislap sa kabangisan, naghihintay na suluhin ang walang malay na biktima na papalapit na sa kanyang kamatayan. 544. Papalapit ng papalapit ang malademonyong pag-ugoy ng kanyang balakang sa bawat nakakalasing na hakbang. Sa harap niya, inikat niya ang kanyang mapang-akit na mga mata na may kunot noong pagkasuklam, nako, ano ba itong lugar na ito? Paano mo natitiis? Paano nagawang ipadala ng 2 iyon ang kanyang minamahal sa isang napakasamang lugar? Hahaha, pero ate, gusto ko rito. May bahid ng pangungutya ang ngiti ni Ethan. Umikot ang kanyang mga mata, bumulong si Minerva, paano mo naman minamaliit ang iyong sarili, nakababatang kapatid? Maaaring wala kang pakialam sa iyong katawan, ngunit ako'y nasasaktan. Inilagay ni Minerva ang isang kamay sa dibdib niya, ang nakamamatay na galaw na ito ay ikinagulat maging ni Ethan. Natawa si Minerva sa loob-loob niya, mahal kong Fanner, pagtiisan mo ang 2 yan at pipilitin kong kunin ka pabalik. Hindi ko kayang makita kang nalalante sa kakilakilabot na lugar na ito, tinitiis ang malupit na hangin, samantalang puti na ang buhok mo. Sinukli ni Minerva ang buhok ni Ethan gamit ang maliit niyang kamay, pagkatapos ay ang ulo nito, at pagkatapos ay ang pisngi nito. Parang isang mabalahibong haplos ang dumampi sa pisngi ni Ethan, dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. Taglay ang isang maliwanag na ngiti na nagsasabi ng walang katapusang mga pangako, yamakap si Minerva sa kanyang mga bisig. Namula ang kanyang mukha, namula ang kanyang mga tainga at nablangko ang kanyang isipan. Nakababatang kapatid, anong ginagawa mo? Nauutol na sabi ni Ethan. Hajejek na sabi ni Minerva, nakakaawa ka naman, nakita kitang kaawa-awa sa pagtitiis ng napakaraming paghihirap, at nais kitang gantimpalaan. Gantimpala? Ano iyon? Nagpakita si Ethan ng kakaibang ngiti. Umikot ang mga mata ni Minerva, at sumimangot, alam mo ba yan? Gusto mo bang ilabas ko na yan? Bakit ka magpapakahirap kung halata naman?
Parang mga ulupong ang pumulupot sa leeg ni Minerva, dahilan para siya'y nanigas. Kasabay ng isang hajejek, dumampi ang sexing labi ni Minerva sa kanyang leeg. Parang bigla na lang nang inig si Ethan, parang isang birhen, hindi alam ang gagawin sa kanyang mga kamay. Malamig na ngumiti si Minerva habang pinagmamasdan ang kanyang kaba, at ipinagmamalaki rin niya ang kanyang sarili. Nasa loob ng bag ang magandang batang ito. Hinalikan siya ng mainit na labi ni Minerva sa leeg, parang isang general na kumukubkob sa isang lungsod. Habang si Ethan ay nakatitig lamang sa kawalan at tila hindi makagalaw. Ginawa niya ang lahat ng gusto niyang kalayaan, inaatake ang mahina nitong puso sa bawat kilos. Para siyang kordero sa harap ng tigre, payat, mahina at walang magawa kahit sumigaw. Mas mabuti pa, ayoko nang umiyak. Sa wakas ay nakarating na ang kanyang malalaking labi sa bibig ni Ethan. J. Jr. Sister, hindi. Halos hindi makapagsalita si Ethan. Naisip ni Minerva, dapat ganoon na. At ang kanyang mga mata ay naging mas madilim. Oras na para mamatay. Umugong ang kapangyarihan ni Minerva. Isang makapal na amoy ang umaalingasaw mula sa kanya, pinipigilan ang anumang galaw nito sa pamamagitan ng isang amoy. Hindi siya makagalaw kahit gusto niya. Nakangiting iginalaw ni Minerva ang kanyang dila sa bibig ni Ethan na parang igat, at pinagdikit ang mga ito. Nang makita ang mga mata ni Ethan na succubus, kumulo ang dugo niya, gumalaw ang kanyang dantian, gustong tumakas. Kaya ayon, nagsasanay siya ng kung anong paraan ng pang-akit para nakawin ang yang ng mga lalaki para sa sarili niya. Para sa mga tao, ang kanilang yang ang kanilang asensya. Sa pamamagitan nito, mas napalapit sila sa Tao, umangat ang kanilang kultibasyon. Ito ang pundasyon ng kanilang pag-iral na kung wala ito, walang espiritual na enerhiya ang mamumuo sa kanila. O kahit papaano ay hindi nila ito kayang hawakan at gawin itong sariling Yuan Chi. Ang pagkawala ng yang ay nangangahulugan ng pagiging pailay kung hindi man bangkay. Ang yang ng isang lalaki ay mainam na gamot gayon din sa yin ng isang babae. Lalo na ang isang buo na yang. Kaya naman ang mundo ay may mga paraan upang pagyamanin ang yang sa pamamagitan ng yin at ang kabaligtaran nito. Nakakalungkot na hindi nagtagumpay ang mga panlilinlang niya pagdating kay Ethan, isang bagay na hindi kayang malampasan ng maliit na third layer of radiant stage cultivation dito. Ang iyong libing. Inactivate ni Ethan ang Demon Transformation Art. Whoosh! Isang makapal na itim na enerhiya ang bumulwak mula kay Ethan habang lumalamig ang kanyang dugo at naglaho ang lason ni Minerva sa loob nito, na muling nagbigay sa kanya ng kagalakan ng paggalaw. Binalot ng matinding kadiliman si Minerva sa madilim nitong kailaliman. Natigilan si Minerva sa kanyang mapagmataas na ngiti habang tumataas ang takot sa kanyang mga mata. Bakit hindi ko matanggap ang kanyang yang at bakit may isang kakilakilabot na kapangyarihan na pumapasok sa aking katawan? Hindi ko ito mapigilan. Ano ba ang ginawa niya? Natatarante si Minerva, wala nang ibang hinanggad kundi ang tumakas. Ngunit dahil nawalan siya ng paraan para makatakas, siya ay naging biktima ng isang malupit na mabangis na halimaw. Ang biktima at ang mangangaso ay nagpalitan ng pwesto. Bumalik ang kakaibang masamang ngiti ni Ethan nang ang itim na enerhiya ay bumalik sa kanya at lumabas kay Minerva. Naramdaman ni Minerva na bumulusok ang kanyang Yuan Chi sa kanyang kontrol. Di doon. Itinulak ng kanyang mahihinang mga kamay ang dibdib ni Ethan, gustong makatakas mula sa demonyong ito. Sa kasamaang palad, walang biktima ang kailanman nawala sa paningin ni Ethan, maliban na lang kung patay na siya. Habang papalayo sa kanya ang Yuan Chi, lalong nanghihina si Minerva at gayon din ang kanyang mga pagtatangka. Nang mapagtonto niyang papalayo na rin siya sa kanya, umiyak si Minerva. Nagsisisi siya na nakipag-agawan siya sa kakatwang ito. Paano ito natutuwa sa isang magandang lalaki kung ako naman ang nagiging alikabok? Kung may pangalawang pagkakataon lang siya, hinding-hindi niya ito lalapitin kahit ikamatay pa niya. Stuart Kindstone, hi. Isang paos na boses ang tumigil. Napansin nilang dalawa ang 4 na taong nanunood sa kanila, sina Locke, Luna at ang mga bata. Tuwang-tuwa si Minerva nang makitang nandito ang kanyang mga kaaway, at sumisigaw ng, iligtas mo ako. Hawak ang mga dayami, walang pakialam si Minerva sa panig niya ngayon, kundi sa kanyang kaligtasan lamang.
Masyadong wala sa sarili ang apat na nagkita-kita sa isang nakakaantig na eksena para mag-react. Nakikipagtalik ba si Stuart Kinstone sa Zorro? Ibig sabihin, dumating tayo sa pinakamasamang panahon. Pasensya na sa abala, alis na kami. Pero Stuart Kinstone, masama siya. Iba ang magsaya, pero huwag itong maging seryoso dahil magsisisi ka. Napabuntong hininga si Locke ng alanganin. Ang iba pang tatlo ay naging matingkad na pula. Dahil alam niyang hindi pagkakaunawaan lamang ang lahat, itinulak niya si Minerva na labis niyang ikinatuwa na ibinalik ang kalayaan nito. Hindi nagtagal dahil dumating ang napakalaking tulong ni Ethan, hinawakan ang kanyang leeg at binuhat siya. Nandito ang babaeng ito para nakawin ang yangko. Sigaw ni Ethan. Bulalas ng apat. Kaya hindi sila mga pangit na nambubugbog kundi pumunta siya para patayin siya. Ngunit nang maramdaman nila ang kapangyarihan ni Ethan sa kanilang sariling balat, tinawanan nila ang kanyang kalagayan. Habang masaya rin sila na hindi nila sinabi sa lobo na ito ang tungkol sa tunay na lakas ni Ethan kung hindi ay hindi sana nangyari ang eksenang ito. Ang kasamaan ay nagbubunga ng kasamaan, gaya ng sabi nila. Tapos na ang babaeng yan. Napuno ng pagsisisi si Minerva, at umaagos ang mga luha. Ano ang mali sa pakikipagtalo ko sa isang halatang nakatagong eksperto? Labis niyang pinagsisisihan ang kanyang desisyon kaya't nagkaroon siya ng ulcer. 545. Minerva, ayoko sanang sumali sa politika ng sekta mo, pero dahil kumakatok ka. Puro panghimagas lang ang makukuha mo. Ngumisi si Ethan at pinaalis si Minerva. Mariin siyang napayuko at tinignan siya ng may takot. Kumaway si Ethan sa kanya, maglakad ka muna, may babala ako sayo. Hindi pa ito tapos, malapit na ang iyong pagtutuos. Nanlamigat ng inig si Minerva habang papalayo, malayo sa halimaw na ito. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong takot mula kay Ethan at nais niyang umalis agad sa lugar na ito. Nakakatawa, sipsipin niya pala ito para patuyuan pero sa bibig na lang ng lobo ang napunta. Gusto sanang habulin ni Locke at Luna ngunit hindi nila ito pinakinggan dahil sa nagyayelong mukha ni Ethan. Dahil sa tagal nilang nasa isang sekta ng mga demonyo, alam nilang hindi dapat nilabag ang dignidad ng isang malakas na tao. Dahil nandito si Ethan, walang saysay ang kanilang mga opinyon. Kung hindi, ang pakikitungo sa Zorro na iyon ang magiging dahilan ng galit ng malaking tao na ito. Sa ngayon, kahit papaano, hinayaan nilang mabuhay ang kanilang matinding kaaway ng mag-isa. Sumulyap si Ethan at sinabi, matalino ka, alam mo kung paano ako patawarin, pero iyon din ang nagligtas sa iyo. Walang saysay ang maglabas ng sama ng loob, dagdagan pa ang iyong mga krimen at paalang bisa ang iyong pagbabalik sa panloob na sekta. Ano? Sigaw ng dalawa, bumalik ka. Tumanggaw si Ethan, kanina pa kita hinahanap. Dahil sa mga nagawa mo sa labor office, patatawarin ka ng mga elder at mga reverend. Kung hindi, hindi ka sana kinutya ni Minerva matapos mong puntiryahin ang mga bata. Puro kalokohan lang ang mga ito para itago ang tunay nilang plano. Kaya pala, natuwa sina Locke at Luna sa muntik na nilang pagkaligtas. Magkakaroon sila ng sapat na oras para maghiganti kapag nakabalik na sila sa inner sect nang walang pressure. Hindi sulit ang dalawang buhay para sa isa. Stuart Kinstone, bakit mo siya pinatawad? Tanong ni Locke, wala ka sa labor office dahil sa parusa, ang pagpatay sa kanya ay isang alitan lamang ng mga disipulo, nasa loob ng iyong karapatan at mga patakaran. Maaari ka pang maalis sa tungkulin sa paggawa at diretsyong mapunta sa panloob na sekta. Umiling si Ethan, iiwan ko ang sarili kong bukas. Ang pagpatay sa kanya rito ay mapipilitin ang kanyang handler na idamay ang iba at ang pagbabalik mo sa inner sect ay maaaring mabaygo pa. Isa pa, may iba akong plano. Hindi siya karapat-dapat mamatay sa kamay ko. Nagtatakang tumingin sina Locke at Luna. May iba pa bang kahulugan ang mga sinabi niya? Natawa si Ethan sa kanilang mga tinginan dahil hindi nila alam ang masalimuot na mga pukana sa politika na ginagamit ng mga matataas na opisyal. Bakit ninyo ako sinundan ngayon? Tiningnan niya ang apat kahit alam na alam niya ang lahat. Habang nakayuko, inalala ng grupo ang kanilang layunin at sinabing, Stuart Kinstone, nandito kami para kay Grace. Nakapagdesisyon na ako at hindi iyon magbabago.
Kahit gaano pa karami ang pagmamakaawa ay hindi makakatulong. Pinutol siya ni Ethan at tumalikod, dahil nakipagdebate na kami ni Elder Yuan tungkol kay Dao, siya ang higit na nakakaintindi. Naisip mo na ba kung bakit wala rin siya rito? Napabuntong hininga si Luna. Hiniling din nila kay Elder Yuan na sumama ngunit alam niyang walang magbabago. Si Ethan ay isang tunay na lalaking may ambisyon, hindi kailanman binabawi ang kanyang mga salita, hindi kailanman pinagsisisihan ang kanyang mga desisyon. Bumantong hininga ang lahat. Pagkatapos ay idinagdag ni Ethan, pero, tama ang tiyempo mo. Kailangan kong may gawin ka para sa akin. Iniligtas ni Katie wala Kindstone ang anak ko at impyerno o dako ang dadanasan ko para sa iyo. Deklara ni Locke. Ikinuyong din ni Luna ang kanyang mga kamay kahit hindi naman siya interesado dahil nawala na ang masayang mood. Alam ni Ethan na wala siyang ganang gumawa ng kahit ano dahil tumigil na ito sa pagtulong sa nakababatang kapatid niya. Pero sinasadya ito ni Ethan para sa sandaling ito. Hindi galing sa iyo, kundi galing sa mga junior. Wika ni Ethan. Napasinghap ang dalawa, ano kaya ang maibibigay niya para sa kanila? Ngumisi si Ethan, kailangan ko silang harapin ang isang tao. Sino? Sabay na sabi ng lahat. Minerva. Ano? Gulat na gulat ang apat at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Gusto ba niyang harapin ng mga bata ang isang ikatlong patong ng Radiant Stage Cultivator? Bukod pa sa katotohanang imposible ang gawaing ito, nasa kamay niya ang buhay ni Minerva ngayon lang pero pinakawalan niya ito. Ano ba ang iniisip niya, ang magpadala ng mga bata para sunduin siya? Inaasahan ng ganitong reaksyon, ngumiti si Ethan, hindi pa ngayon syempre, pero sa loob ng 3 buwan, kapag natapos na ang promosyon ng Outer Sect at nagsimula na ang Inner Promotion. Gusto kong makita ng lahat na kayang talunin ng Outer Disciples ang isang Inner Disciple. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi makapaniwala si Locke, ang mga Inner Disciples ay pawang magagaling na talento na ipinakita sa kompetisyon ng Outer Sect. Lahat sila ay nagpapakita ng pangako na maaabot ang Radiant Stage sa loob ng 5 taon mula nang maging isang Inner Disciple. At si Minerva ay nasa ikatlong layer, mas kilala pa, na may mataas na posibilidad na mapili bilang isang elite. Ano ang magagawa ng 2 bata laban sa isang Radiant Stage expert sa kanilang antas? Stuart Kindstone, kung labis mo silang kinamumuhian, gagawin ko ito para sa kanila at paluluhain ang iyong galit. Hindi mo gagawin yan. Maaari ko siyang patayin anumang oras ko gusto. Pinakawalan ko lang siya para makaakit siya ng atensyon sa panloob na kompetisyon matapos matalo sa ilang mga junior. Gusto kong mapahiya siya. Dapat kayong dalawa ni Luna ay huwag gumawa ng kahit ano sa mga susunod na buwan, kung hindi ay magsisisi kayo, singgal ni Ethan. Bumantong hininga si Locke. Ang Stuart Kindstone na ito ay isang malalim na utak sa isang sandali at isang spoiled brat sa susunod. Ang pagtatapos ng mga bata sa babaeng iyon sa entablado ay tiyak na magiging isang kahihiyan para sa kanya ngunit ang tanong ay, magagawa ba nila ito? Mas mababa sila sa kanya sa isang yugto ng cultivation. Alam ng lahat ang pagkakaiba sa pagitan ng Radiant Stage at Profound Heaven Stage. Pero pagkatapos ay lumingon siya sa anomalya sa harap niya at nawalan siya ng masabi. Maaaring siya lang ang halimaw sa Profound Heaven Stage na kasing lakas ng isang Peak Radiant Stage. Umiling si Locke, Stuart Kindstone, hindi lahat ay kasing espesyal mo. 10 taon na lang siguro sila magiging kapareha niya. Tama na ang kalokohan, tanong ko sa kanila. Desisyon nila yan. Ako mismo ang magtuturo sa kanila sa loob ng 3 buwang ito, at ginagarantiyahan ko ang kanilang pag-unlad. Gayunpaman, walang paraan para maabot nila ang ikatlong patong ng Radiant Stage sa ganoong kaikling panahon. Mamamatay sila. Naghinagpi si Locke, kung hahamunin ng isang Outer Disciple ang isang Inner Disciple, may karapatan silang patayin ang nauna. Tumango si Luna. Hindi pinansin ni Ethan ang 2 pinuno ng Labor Office, at humarap sa kanyang mga biktima, may reklamo ba kayo? Nakatingin ako sa inyo, Grace. Para mapalakas ang loob ninyo, bibigyan ko kayo ng heaven-reaching pill. Pag-isipan ninyo ng mabuti. Umiling si Gary sa huli, humingi ng tawad habang umaatres. Gumaling na siya at lumaki na ang kanyang katawan.
Walang hanggan ang kanyang kinabukasan at hindi na niya kailangang sumugal ng hindi kinakailangan. Habang tumigas ang tingin ni Grace at tumango, sang-ayon ako. Hanggal, gusto mo na bang mamatay? Sigaw ni Luna. Ngumiti si Grace ng inosenteng-inosente, ate, wala akong pakialam sa aking patuloy na pag-unlad ngunit alam kong ako ang magiging kahinaan mo. Narito ang pagkakataon hindi lamang para sumulong kundi para talunin din ang ating kalaban. Kailangan kong subukan. Sa pinakamalala, tatanggi ka lang na makita ako bilang iyong nakababatang kapatid at hindi na kita hihilahin pababa. Naku anak, hindi mo ako kailanman pinabigat. Hinimas ni Luna ang kanyang ulo, nasasakal sa emosyon. Tumalon si Ethan at niyakap si Grace, mabuti, susundan mo ako sa susunod na 3 buwan. At nag-iwas ng tingin ang dalawa. Natarante si Luna, naghahanap kung saan-saan ngunit wala siyang nakita. Ang tanging narinig niya ay ang sigaw ni Ethan, mga tao, ibibigay ko sa inyo ang bago at pinahusay na Grace sa loob ng 3 buwan. Abangan ninyo, hahaha. 546. Paf! Paf! Sa isang elegante at magandang pavilion sa tuktok ng bundok, natisod si Minerva patungo sa mesang bato kung saan siya naligo sa pulang kulay. Ang kanyang maselang kutis ay naging parang may sakit na ngayon. Whoosh! Isang asul na lalaki ang biglang sumulpot, ang pangalawang nakatatandang kapatid. Napasinghap si Olsen sa kanyang mga sugat, Junior Sister Minerva, anong nangyari? Sinalakay ka ba ni Locke at Luna habang kinakalaban mo ang punk na iyon? Hindi naman nila kailangang gawin yun. Kasalanan lahat ng bulok na punk na yon. Pinaglaruan niya tayo. Umiling si Minerva habang naghihinagpis, ito na siguro ang pinakamalas kong taon. Nakasalubong ko lang ang isang halimaw na halos punetin na ako. Nagtanong si Olsen, ate kung nakababata, anong sinasabi mo? Wala akong maintindihan. Hahaha, hindi lang ikaw yan. Isa siyang mahinang tupa, pero sa kabila ng lahat, isa siyang halimaw na handang sumunggab. Hindi ko sana isinugol ngayon kung kilala ko lang siya kung sino talaga siya. Bumantong hininga si Minerva na may sakit sa mukha. Dahil sa dami ng reklamo, idinetalye niya ang kanyang labanan kay Olsen. Natulala si Olsen, mas malakas pa sa iyo ang batang yan. Paano? Bakit pa sa tingin mo ay napatigil niya ako sa isang galaw lang? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Bumantong hininga si Minerva. Naglakad-lakad si Olsen sa pavilion, mabigat ang mukha, dahil sa kapangyarihang tulad ni Ethan, mababago nito ang mga bagay-bagay. May dahilan naman ang pagdadala sa kanya ng sect leader. Pero bakit siya itinapon sa labor office? Ano ang ginagawa ng sect leader? Pangalawang nakatatandang kapatid, huwag kang padalos-dalos. Putol ni Minerva sa kanyang sunod-sunod na iniisip, hindi natin matatalo ang lalaking iyon, kaya huwag mo siyang kulitin. Nasa masamang panig na niya tayo simula ngayon, pero huwag tayong gumawa ng isang bagay na pagsisisihan natin. Kung gayon, ito ang demon scheme ng sect, gaano man siya kagaling, kailangan pa rin niya ng matatag na pundasyon para makatayo ng maayos. Ang hindi ko maintindihan ay ang disenyo ng sect leader na umiikot sa kanya. Makakaapekto ba ito sa piling-piling tao? Kumislap ang mga mata ni Olsen, hindi na ito kasing simple ng isang gawain ng pagiging disipulo. Ipapaliwanag ko ito sa guro at pakikinggan ang kanyang opinyon. Sumigaw si Minerva, kagalang-galang na siya. Oo. Tumango si Olsen, hayaan mong siya ang mag-imbestiga sa kahalagahan ni Ethan sa sect leader at hihilingin na lang natin sa kanya o sa isang elite senior brother na harapin ang batang yan depende sa kung gaano siya pinahahalagahan ng sect leader. Kung ang sect leader ang may hawak ng atensyon niya, haharangan natin ang labor office at hindi siya makakakuha ng anumang merito para umalis sa lugar na ito. Kung walang dahilan para pagbasehan ang kanyang pag-angat, mananatili siya roon habang buhay. Tumangaw si Minerva, at bumalik ang kanyang kaakit-akit ng ngiti, ngunit agad itong napalitan ng kunot noo, pero dahil sa kanyang lakas, kailangan lang niyang hamanin ang isang panloob na disipulo sa harap ng mga elder at venerables at matatalo siya. Bukod dito, 3 buwan na lang ang ating kakompetensya. Siya ang pinakamalaking banta natin. Hahaha, mas madali pa yan.
Kapag nakilala natin siya, matatalo lang tayo, sabi ni Olsen. Naguguluhan pa rin si Minerva. Ngumiti si Olsen, kapatid na babae, lahat ng mapupunta sa labor office ay maaaring kriminal o itinakwil. Ang unang uri ay mamamatay sa katandaan at maipit doon habang buhay o makakakuha ng sapat na merito para mabawi ang kanilang katayuan. Eksakto kung paano nilikha ni Locke at Luna ang Azure Circle. Ang mga manggagawa ang nasa pinakamababang antas, gaano man sila kasipag magtrabaho, gaano man sila kalakas, hindi na sila muling magiging mga disipulo, mga elder o venerable lamang ang mga taong magbabantay sa kanilang mga panloob na disipulo. Si Ethan ay isang manggagawa ngunit hindi isang kriminal, ibig sabihin ay mas mababa siya kaysa sa isang insekto. Kaya kahit gaano pa niya patunayan ang kanyang lakas, isa pa rin siyang venerable o elder. Maliban na lang kung ano? Sabik na tanong ni Minerva. Umiling si Olsen, Junior Sister Minerva, hindi mahalaga iyon. Imposible lang iyon. Maliban na lang kung baligtarin niya ang mundo at kilalanin siya ng buong sekta. Iyon lang ang paraan para maging isang piling tao. Sabi nila ang High Venerable ay nagmula rin sa labor office, na may hindi mapigil ang kapangyarihan, ang pinakamataas sa sekta. Ngunit kahit na ganoon, isa pa rin siyang venerable na hindi naging pinuno ng sekta. Ito ay isang patakaran na hindi magbabago magpakailanman. Tumanggaw si Minerva, ibig sabihin, hindi kami kailanman magtatagpo ng landas ni Ethan. Ganoon dapat, pero nag-aalala ako na dinala siya rito ng pinuno ng sekta hindi para harapin ang mga disipulo kundi ang mga matatandang iyon. Kumislap ang mga mata ni Olsen, kung hindi maaayos ang kanilang sitwasyon, magbabago ang ating istruktura. Tumanggaw si Minerva pagkatapos ng paghinto. Samantala, pabalik sa mga lapida, kung saan pinakamakapal ang yin, isang lalaki at isang babae ang biglang sumulpot mula sa kung saan. Achoo! Bumahing si Grace dahil sa malakas na hangin, niyakap ang sarili dahil sa lamig. Ang kakilakilabot ng lugar na ito ay nakaramdam siya ng panganib. Ang pagbahing ang pinakahalatang senyales. Kahit sa ika-6 na patong ng profound heaven cultivation niya, may malamig na hangin na tumago sa katawan niya. Hindi masabi ang ngiti ni Ethan, mula ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng aking gabay. Susundin mo ng buong buo ang aking mga salita, kahit pa magaspang, masakit, o nakamamatay ang landas. Susunod ka. At alisin mo sa isip mo na may magliligtas sa iyo. Naglagay ako ng harang na hindi kailanman mahahanap ng dalawang iyon. Nakuha mo ba? Oo. Tumanggaw si Grace nang may matigas na mukha, hindi pinansin ang kanyang kakilakilabot na kapalaran. Ngumiti si Ethan, walang tanong. Gaano kakalakas o ang survival rate mo? Wala. Sabi ni Grace, sapat na ang pagkaalam na kaya mong ibalik ang aking mga meridian para patuloy akong mag-cultivate. Wala nang iba pang mahalaga. Ngumiti si Ethan, ang galing. Sumenya siya at itinuro, lugar ng yin, mga pintuan ng langit. Mga alulong ng mga multo, magtipon kayo sa loob ko. Hinampes ng mga hangin ang aking katawan. Punatin ang langit, sirain ang mundong ito. Kumikinang ang hangin sa ilalim ng hindi makapaniwalang tingin ni Grace at lumitaw ang isang 2 metrong taas na pinto. Bumukas ito kasabay ng isang langit-ngit at wala siyang inilantad kundi isang itim na kalaliman at umuugong na hangin na parang sigaw ni Banshee. Nanigas si Grace sa harap ng nakakatakot na pinto at namuo ang yelo sa kanyang kamay, na pumipigil sa kanya na makaramdam mula rito. Nawala sa isip ni Grace ang kanyang kahinahunan, ngayon ay natatakot na siya. Ngumiti si Ethan, ito ang hanay ng mga nasa ika-7 baitang na aking itinayo, ang Black Wind Array. Tinipon ko na ang lahat ng pinakamalakas na hangin dito sa gitna ng sementeryo. Ang pagpasok sa lugar na ito ay magdurugo ang mga buto at litid na parang mga sanga, at ang kanilang kaluluwa ay madudurog. Ang isang mahinang isipan ay mawawala ng kaluluwa sa pagtingin lamang sa pinto. Pero hindi ikaw, dahil gusto mo nang mamatay. Ibinaling ni Grace ang gulat na mukha sa kanya. Paano niya nalaman ang iniisip ko? Nagpatuloy si Ethan, mula nang makita-kita, alam ko na ang ugali mo, napakawalang awa at lalo na ang sarili mo.
Akala ko matigas lang ang mukha mo, pero pagkatapos ng lahat ng nangyari sa iyo, alam kong lahat ng ito ay galing sa matibay mong kalooban. Dahil sa iyo kaya napunta ang kapatid mo sa labor office at pinaramdam sa iyo na isa kang pasanin. Nagtrabaho ka ng husto para maabot ang kanyang mga inaasahan habang determinado ka ring magtagumpay o mamatay sa pagsubok. Kaya marahil, ang pagkamatay ang magpapalaya sa kanya sa pasanin na ito. Kaya naman hindi ka nalungkot ng husto dahil wala ka ng pag-asa, wala ka ng pag-asa. Tama ba? Nakatitig si Ethan sa kanya. Tinitigan din ako ni Grace pabalik, kahit nagulat ang mga mata niya. Nakita niya ang buo kong pananaw. Kahit ang kapatid ko ay hindi ako gaanong kilala. Ngayon, napakaganda ng ugali na ito, perpekto para sanayin ang pinakamataas na ranggong martial art na ito, ang Black Wind Blade. Bumalik ang trademark na masamang ngiti ni Ethan, ang kanyang kamay ay nagpakita ng isang jade slip, ang sining na ito ay sinanay gamit ang mga nanunuot na hangin dito, mas malakas kaysa sa iyong Demon Devouring Saber. At dahil ang iyong mga meridian ay nabaril na sa simula pa lang, ang yin na ito na tumatago sa iyo ay isang biyaya na nakatago at hindi mo kailangan ng tulong ko. Sundan ang sining na ito at ang mga hangin na ito ang magiging pinakamatinding sandata mo. Kinuha ni Grace ang jade slip, babasahin na sana ito, nang ihagis siya ni Ethan papasok sa pinto, walang oras, simulan mo na. Itinulak ng kamay ng Diablo ang umiiyak na Grace papunta sa impyerno. Nanatili si Ethan na may malapad na ngisi. Ang mahalagang punto ng Black Wind Blade ay ang manatiling kalmado sa harap ng tiyak na kamatayan. O kung hindi ay magpanik ang pangalawa, lalamunan siya ng yin. Plano ni Ethan na matutunan ni Grace ang sining na ito, sa sandaling makita niya ito. Lahat ng kanyang mga kilos ay humantong sa puntong ito, kahit ang hindi niya pagpapagaling sa kanya. Hindi siya ganoon kaliit, sadyang malupit lang. O kahit gaano pa siya pumayag, hindi siya papayagan ng kanyang kapatid. 547. Woo! Humampas ang malakas na hangin sa sementeryo, sinusuklay ang puting buhok at pinapasayaw ang mga ito. Pumikit si Ethan at umupo sa isang bato. Pagkatapos, sa pamamagitan ng dalawang pag-iling ng buntot ng tupa, nakakuha siya ng isa pang patong ng damit. Matapos ang panghihimasok ni Minerva kalahating buwan na ang nakalipas, sa wakas ay naramdaman na ni Ethan na maabot niya muli ang ikawalong patong at nahawakan ito. Huminga siya ng malalim at pinagmasdan ang walang katapusang kadiliman sa harap niya. Ang hangin ay parang mga humahagulgol na multo, nilulunod ang tunog ng isang mahinang malakas na indayog. Kalahating buwan nang naroon si Grace. Ang unang linggo ay puro iyakan lamang ng paghihirap, ngunit ngayon ay napalitan ito ng matinis na tunog ng mga pag-ugoy ng talam. Nabuhayan ng loob si Ethan nang malaman niyang nakihalubilo na si Grace sa hanay ng mga kasamahan. Ethan, binabati kita. Sa loob lamang ng ilang buwan ay naabot mo na ang ikawalong patong ng Profound Heaven Stage. Iba ang sinasabi ng boses at iba naman ang tono, puno ng sarkasmo. Nakakita si Ethan ng malabong anino na lumulutang sa ibabaw niya, ang dating nito ay parang nagyayelong-yelo. Wilson. Napakurap si Ethan. Kahit bilang isang kaluluwa, nakilala ni Ethan ang boses. Natigilan si Wilson at saka bumulong para sa iyo ang sect leader. Oh, pinuno ng sekta. Tumanggaw si Ethan, anong hangin ang nagdala sa dakilang pinuno ng sekta rito, hindi ko alam. Binabantayan ko lang ang progreso mo. Bumantong hininga si Wilson, sa tingin mo, maayos naman ang takbo ng buhay mo, nag-iisa kang nag-iisa sa sementeryo at naglilinang ng mapayapa. Pero kahit kailan hindi mo naisip ang mga sinabi ko. Sinaktan mo ako. Hindi ba't ginagawa ko na yan habang nag-uusap tayo? Inilabas ni Ethan ang kanyang baba. Ngumisi si Wilson, sa kabamantong hininga, ano na naman ang ginagawa mo ngayon, naglalagay ka ng mga array dito. Ethan, saan napunta ang apoy na galing sa Larsen clan? Bakit nakakabagot mo rito, wala kang ginagawa? Pinuno ng sekta, ano ang nagbigay sa iyo ng ideyang iyan? Sinabi mo sa akin na kumita ng merito at iyon ang ginagawa ko. Inilabas ni Ethan ang kanyang dibdib, itinuro ang kanyang paligid, gusto mo bang lumaban ako para maabot ang mga piling tao? Mabilis, bastos, at brutal ito, ngunit duda ako kung iyon ang iyong intensyon.
Kung ganoon lang kadali sana, pinagawa ko na sa iyo ngayon. Bakit pa kita inilagay dito para kumita ng merito? Bumantong hininga si Wilson, sa lalim ng payapang tubig ng Demon Scheming Sect, ang paggamit ng brutal na puwersa ay magtatapos sa kinalibutan sa lahat ng panig. Kumislap ang mga mata ni Ethan. Tumanggaw si Wilson, matalino ka at dapat ay nahulaan mo na kung bakit ko pinatawad ang apat na kalokohang iyon at ginawa silang mga ehekutibo, at ipinadala ko pa sila bilang mga gabay para sa iyo. Lahat para makapagtrabaho sila sa ilalim mo at mapadali ang lahat para sa iyo. Sa palagay ko ay dapat ay nakakuha na sila ng mahahalagang impormasyon pagkatapos ng lahat ng oras na ito ng pakikinig. Ang Demon Scheming Sect ay puno ng mga paksayon. Bukod sa mga alitan ng mga disipulo, nariyan din ang mga elder at venerable sa likod nila. Tulad ng piling-piling iyon, ang pagiging isang elite ay magpapaulan sa isa ng maraming resources. Dahil pati ang kanilang mga amo ay maglalagok ng kanilang mga daliri sa kayamanang ito. Sa pamamagitan ng pagsalakay sa akto na ito, lahat ay maghahangad na makuha ako. At isa pa, ayaw ako ng sect leader para dito. Matagal siyang tinitigan ng anino ni Wilson. Tumanggaw siya sa huli, Ethan, napakatalino mo. Sa pakikipaglaban mo para makapasok sa panloob na sekta, magkakaroon ka ng mga elder at venerable na gustong tanggapin ka. Pero hindi iyon ang gusto kong makita. Isasama ka lang sa sistema at wala kang mababago doon. Isang kabulo ka nang namumuo sa loob ng Demon Scheming Sect sa loob ng maraming taon. Kahit ako at ang High Venerable ay hindi kayang hawakan ang interes ng mga matandang hanggal na ito. Dahil sa kanilang pagkamakasarili kaya nag-aaway ang mga disipulo at nagmumukhang basura sa labas. Ang lakas ng mga disipulo ay labis na humina simula noong huling Double Dragon Gathering. Nalungkot si Wilson at iniba ang usapan, kaya noong binanggit kita kay High Venerable, inilagay kanya sa labor office. Para bantayan ka at palayain mula sa mga maalong katubigan dahil walang sinuman mula sa labor office ang magiging isang piling tao. Maliban na lang kung iginagalang ka ng buong sekta, nangangahulugan iyon ng pagwawasak sa pagkamakasarili ng mga nakatatanda at mga venerable, habang dinudurog din sila sa pagpapasakop. Parang sinasampal mo rin yan at pinapasalamatan mo ako. Hindi ba't imposible yun? Nag-isip si Ethan, saka umiling. Ngumiti si Wilson, kaya kita dinala. Noong una ay naisip kong isasama na lang si Huang Puching Tian para sumali sa mga elite, ngunit nang makita ko ang iyong mga kasanayan, nagpasya akong gumawa ng malaki at ipagawa sa iyo ang hindi inaasahan. Gusto kong ikaw ang umupo sa mga elder at venerables, para reformahin ang mga elite upang ang susunod na Double Dragon Gathering ay hindi maging isang matinding pagkatalo. Mas mataas pa ang hangarin ng High Venerable na reformahin ang buong sekta. Kaya nga ipinadala ka niya sa labor office. Nagdesisyon ka na ng mag-isa nang hindi man lang ako tinatanong kung papayag ako. Bumantong hininga si Ethan. Tumawa si Wilson, ngayon ay naiintindihan mo na ang lahat. Kaya paano ka magsisikap para sa meritong iyon? Nagpout si Ethan. Sinundan ni Wilson ang kanyang mga mata at nakita ang itim na butas na may malalakas na hangin. Dahil hindi niya ito maintindihan, hinintay niya ang paliwanag ng bata. Pinuno ng sekta, sa susunod na kompetisyon ng panloob na sekta ay gagawin ko ang aking hamon, sabi ni Ethan. Sabi ni Wilson, sabi ko na nga ba hindi kita ilalagay dito kung puro kamao lang ang pagpupumilit mo. Magiging ehekutibo o elder ka na lang. Hindi ako ang nakikipaglaban, kundi isang disipulo ng isang outer sect. Habang kinakamot ang ilong, ngumiti ng masama si Ethan. Nag-isip si Wilson, at bumulalas, gusto mo bang sampilan ang mga matatandang iyon sa publiko at siraan ang kanilang reputasyon? Hindi lang iyon, kundi alamin din ang kanilang mga limitasyon. At hindi ko rin kayang makuha ang masamang panig ng lahat. Pero manalo sa isang pangkat habang sinasampal ang isa pa. Nakuha ko lang ang mabuting panig ni Locke at Luna. Ang kanilang mga Panginoon. Mga kagalang-galang na Bai at Chi. Nawala na sila ng tiwala sa kanilang mga disipulo ngunit sa kasalukuyan, ang kanilang mga panloob na disipulo ay nauubos na dahil sa pakikipaglaban kay Hardy. Kaya nagmamadali silang gawing dakilang merito ang Azure Circle upang maibalik sila.
Naiintindihan ko ang plano ninyo, kaya ibabalik ko ang dalawa bilang mga panloob na disipulo sa lalong madaling panahon at itatatag ang inyong paksayon. Tumango si Wilson. Pero sumimangot siya pagkaraan ng ilang segundo, pero paano matatalo ng isang outer disciple ang isang batikang inner disciple sa loob lamang ng 3 buwang pagsasanay? Hahaha, hayaan mo na yan, pinuno ng sekta. At ang kompetisyong iyan ang magiging simula pa lang. Pakikinggan ko ang buong sekta at dudurugin ko ang mga lugar ng mga matatanda. Pero, magiging mabait kaya ang pinuno ng sekta para tumulong kapag nagsimula na silang reklamo. Natatawang sabi ni Ethan. Sabi ni Wilson, ako ang pinuno ng Demon Scheming Sect at dapat akong sumunod. Siya nga pala, alam mo ba ang mga patakaran namin? Siyempre naman. Tumango si Ethan. Hanggat nasa loob ka ng saklaw ng mga patakaran, nasa panig mo ako. Nako, gusto mo pa akong gamitin pero ayaw mo pa ring ilabas ang leeg mo. Umikot ang mga mata ni Ethan. Pinakalma siya ni Wilson, kahit ako ay may mga problema. Matalino ka at kaya mong sundin ang mga patakaran. Tulad ng kung paano hindi maaaring hawakan ng mga kagalang-galang at matatanda ang mga disipulo, hindi rin maaaring pakialaman ng mga mas mataas na ranggo ang mga nasa mababang antas. Anumang isyu ay haharapin sa pamamagitan ng parusang kamatayan. Dapat mong tandaan ang mahahalagang patakarang ito at gamitin ang mga ito ng mabuti, hahaha. Tumango si Ethan, na ginaya ang kanyang ngiti. Malinaw na gusto siyang salsalan ni Wilson. Sige, pumatay ka na lang hanggat gusto mo. Kapag nandito ako, walang haad lang sayo. Hindi ko kasalanan na ikaw ang pinakamababang antas, isang manggagawa. Maaari mong talunin ang sino mang gusto mo, kahit patayin mo pa sila. Manalo ka lang. Ang pinakamababang katayuan sa sekta ang naging pinakamahusay na panangga ni Ethan, na kumikilos sa kanyang pangalan upang linisin ang Demon Scheming Sect mula sa mga makasariling tusong iyon. Tungkol naman sa mga matatandang tinutukoy, wala silang kaalam-alam sa malupit na plano ng sect leader para sa kanila, at nag-aaway pa rin sila para sa mga mumo. 548. Pagbati po, guro, dakilang nakatatanda, pangalawang nakatatanda. Pagbati po, guro, kagalang-galang na si, dakilang nakatatanda. Sa isang kakaibang bahay na gawa sa kahoy, ang pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki at si Minerva ay yumuko sa harap ng 3 tao. Matatangkad at kahangahangang mga matatanda sila. Ang nasa gitna ay may matigas na anyo at matatalas na mga mukha, di natitinag na parang bato. Kagalang-galang na si, Panginoon ni Olsen. Sa kaliwa niya ay isang payat na matandang lalaki na may malakristal na mga matang ginagamit lalo na sa paglasap kay Minerva, ang malaking babaeng kariktan na ito. Siya ay walang iba kundi ang pangalawang nakatatanda, ang kanyang Panginoon. Kung tungkol naman sa nasa kanan, mayroon siyang mapurol na mukha at nanginginig na balbas. Siya ang namamahala sa pamamahagi ng mga mapagkukunan ng sekta, ang dakilang matatanda. Mayroon siyang bigat na wala ang ibang elder sa sekta. Sa katunayan, karamihan sa mga karaniwang venerable ay kinailangang magpakita sa kanya ng respeto. Nakaupo ang 3 sa sofa, pinapanood ang dalawa habang ang isang lalaking maputi sa gilid ay may mapang-asar na tingin. Kahit ang kanyang pananahimik ay hindi maitago ang kanyang walang awang emosyon. Hardy, alam kong mahirap itago ang malademonyong aura ng pamamaraang iyon ng cultivation, pero kahit papaano ay makontrol mo ito at magagawang sandata. Sumulyap si Grand Elder. Yumuko ang lalaki, salamat po Panginoon, isa sa puso ko po ito. Huminga ng malalim si Hardy at ang mabangis na aura ay naputol sa kalahati. Hindi tumugon si Grand Elder habang nakangiti si Venerable Shi, may dahilan kung bakit si Hardy ang head inner disciple. Sa ikapitong layer ng Radiant Stage at sa top profound rank cultivation method, ang Underworld Fiend, halos walang elite na makakalaban sa kanya. Tama siguro, kahanga-hanga ang punong nakatatandang kapatid. Hindi na ako makapaghintay, sa tulong ng punong nakatatandang kapatid, walang ibang kapwa-disipulo ang makakahadlang sa ating pagiging mga elite. Wika ni Olsen sa pinakamapagkumbabang tono. Ngumiti si kagalang-galang na Shi. Ikinumpas ni Grand Elder ang kanyang kamay, walang halaga. Ang pagtulong sa iyo ni Hardy ay bahagi ng kasunduan.
Bagamat maraming piling disipulo si Venerable Shi, aalalayan ko si Ginoo na alagaan si Hardy. Hahaha, syempre. Maraming balakid ang aalisin ni Hardy para sa atin. Isang piling posisyon lang ang nalampasan niya. Nasa iisang panig tayo rito at syempre dapat tayong magtulungan. Nagningning ang mga mata ni Kagalang-Galang Shi. Tumango si Grand Elder. Ang hindi pakikiisa sa Demon Scheming Sect ay hindi nangangahulugang ang mga Elder at Venerables lamang ang hindi makakatipid sa kita, ngunit maging ang kanilang mga disipulo ay magkakaroon ng maagang pagkamatay. Katulad ng kung paano natunto ng magandang kinabukasan ng mga elite ang kanilang pagbagsak sa kamay ni Hardy at ng iba pa. Base sa kasalukuyang kalakaran, tanging ang tatlong ito lamang ang umaasang maging mga elite at sagana sa mga mapagkukunan. Nakangiting sabi ni Kagalang-Galang Shi, hindi ako makapaniwala na nakahanap sina Kagalang-Galang Chi at Kagalang-Galang Bai ng napakaraming kakampi para mabawi ang dalawang kriminal na iyon. Dahil sa kanilang lakas, tiyak na makakakuha sila ng dalawang pwesto. Wala na ibang pagpipilian, ang kaibig-ibig na talento ay nasa lahat ng dako. Ilang dekada na ang nakalilipas, tayo ang naging mga elite, ngunit ang mga elder at venerable na iyon ay walang mga disipulong magagamit at pinapaborin nila si Venerable Chi at ang iba pa. Siguradong nagtatalon sila sa tuwa na ninakaw nila ang dalawang pwesto mula sa atin, pangungutya ng pangalawang elder. Tumango ang iba. Nagbabala si Kagalang-Galang Shi, manindigan na lang ba tayo para dito? Hahayaan na lang ba natin ang iba na kunin ang ating tinapay? Bakit hindi tayo magalit sa publiko, hindi rin naman tayo basta-basta na lang susuko. Sa pag-alis ng mga butong iyon, magagawa natin ito ng palihim, kahit malaman pa ng mga matatandang iyon, wala silang patunay. Pagbabayaran natin sila sa ating pagkalugi. Tumango ang iba. Ngunit nagsalita si Olsen, Guro, may kahilingan ako. Magsalita ka. Nagdala ang pinuno ng sekta ng isang disipulo, si Ethan, mula sa labas at inilagay siya sa tanggapan ng paggawa. Hinihiling ko sa Kagalang-Galang na Panginoon na imbestigahan siya. Tiningnan ni Olsen ng diretso sa mga mata si Kagalang-Galang Shi. Hindi pa nakita ni Kagalang-Galang Shi ang kanyang disipulo na nagpakita ng ganito kakalmang ekspresyon, na may kasamang labis na kasabikan, hindi ba't isa lamang siyang manggagawa? Ano ang problema? Ito ay seryoso, kakaiba at masalimuot. Ikinuyong ni Olsen ang kanyang mga kamay, kakapasok lang niya sa sekta at ipinadala sa tanggapan ng paggawa, ng walang anumang krimen. Kahit na dinala siya ng pinuno ng sekta, hindi pa sila nagkita. At panghuli, ang kanyang kahangahangang kapangyarihan ay hindi akma sa kanyang ikapitong patong ng Profound Heaven Cultivation. Kaya naman kahit ang nakababatang kapatid na si Minerva ay hindi siya matalo. Guro, may mabahong bagay dito. Kumunat ang noo ni Kagalang-Galang Shi, kakaiba nga ito, at ang ganitong kakatwang bagay ay tiyak na may itinatago pang mas malalim. Plano siguro ito ng pinuno ng sekta. Kagalang-Galang na Shi, hindi ba tayo pupuntahan ng pinuno ng sekta kung makikialam tayo? Medyo naging mapangahas tayo nitong mga nakaraang dekada, pag-aalala ni Grand Elder. Napaisip si Kagalang-Galang Shi bago nakapagdesisyon, malupit at tuso ang mga pamamaraan ng pinuno ng sekta. Hindi niya tayo kayang harapin ng hayagan at may mga panlilinlang lamang siya. Ang pagpapahintulot sa kanyang plano na matupad ay magbabante sa ating kinabukasan. Humph! Ang unang umatake ay may inisyatibo. Gaano man kahalaga ang batang iyon sa mga plano ng pinuno ng sekta, ang pagpuksa sa kanya ang siyang makakalutas sa lahat. Gusto mo bang hawakan siya? Sigaw ni Grand Elder, pero sino ang dapat nating ipadala? Habang nakatingin sa iba, sinabi ni Kagalang-Galang Shi, batay sa mga salita ni Olsen, ang bata ay isang anomalya, mas malakas kaysa sa idinidikta ng kanyang cultivation. Kahit si Hardy ay mabibigo. Magbibigay iyon sa pinuno ng sekta ng dahilan para palakihin ito ng labis. Kung aalis ako ng mag-isa, tatapusin ko ito sa isang suntok ng walang makakaalam. Gusto mo bang ikaw mismo ang gumawa? Kumaway ang Grand Elder sa takot, hindi pwede. Nakasaad sa mga patakaran na walang elder o venerable ang maaaring humawak sa isang disipulo, kahit isang gagawa. Kahit sa pagkuha ng mga materyales, kailangan nating maghintay sa tamang oras. Pero ngayong umiiral na ang Azure Circle, wala ni isa sa atin ang maaaring humawak sa labor office.
Ang pagkabigo ay nangangahulugan ng pagkasira ng lahat. Hindi pinansin ni kagalang-galang siya ang kanyang pag-aalala, ang lahat ay nakasalalay sa pagdurog sa atin. Hindi siya makakatayo ng patago kung hindi ako aalis dito. O sa tingin mo ba ay magagawa iyon ng isang batang wala kahit sa Radiant Stage? Ang pagtatago ay wala sa mga patakaran ng sekta. Humph, Olsen, nasaan siya? Guru, nasa sementeryo po siya. Dahil sa gabing walang buwan at malalakas na hangin, ito ang pinakaliblib na lugar. Gumawa ng senyales si kagalang-galang na siya, alagaan mo ang aking katawan habang ako'y aalis. Isang anino ang lumipad mula sa kanyang katawan at sumulpa at palayo sa direksyon ni Ethan. Ang natitira ay nanatili upang bantayan ang barko. Pagkalipas ng isang oras, isang anino ang sumipol sa sementeryo upang hanapin si Ethan. Saan ba nagtatago ang batang yun? Nagningning ang mga mata ni kagalang-galang siya na parang araw sa paghahanap sa kanyang target. Habang lumilipad siya sa anyong kaluluwa, may napulot siya at sa pagsunod sa bakas nito, may nakita siyang umaalon-alon. Naglagay pa nga ng harang ang punk, sayang at walang saysay ang lahat sa ilalim ng ethereal stage. Puputulin ko ang ulo mo. Sumugod agad si kagalang-galang siya. Pero bago pa siya makapasok ay may bumangga sa kanya at natamba siya. Habang umiiyak sa loob, may naramdaman si kagalang-galang siya na kakaiba at pamilyar sa kulay abong hamog na tumama sa kanya kaya tumakbo siya agad. Pinili siyang bitawan ng kulay abong hamog habang nilinggan ang harang bago tuluyang naglaho. Muling namayani ang katahimikan at hindi alam ni Ethan ang muntik na niyang kamatayan. Paf! Bumalik ang kaluluwa ni kagalang-galang siya sa kanyang meat suit, at ang una niyang reaksyon ay ang pag-agos ng dugo. Kagalang-galang na siya, anong nangyari? Hindi mapakali ang Grand Elder. Ganon din ang iba. Ano ang maaaring maging dahilan para magdusa ng ganito kabigat ang isang eksperto sa ethereal stage? Nauutol na sabi ni kagalang-galang siya, si kagalang-galang na kagalang-galang. Ano ba ang sasabihin mo? Natigilan ang lahat. Ang mataas na kagalang-galang na bodyguard ng punk na to. Sino ba siya? 549. Kinagat ng nakakakilabot na katahimikan ang kanilang mga gulat na isipan. Ang nangungunang eksperto ng Demon Scheming Sect, si High Venerable, ay isang bodyguard. Sino ba talaga ang punk na yan? Sabi ni Grand Elder, kagalang-galang na siya, sigurado ka bang siya yan? Walang pagkakamali. Gaano man kamisteryoso ang High Venerable sa paligid ng sekta, karamihan ay nakikita lamang ang kanyang kaluluwa, ngunit ang aura at kapangyarihang iyon ay walang duda na galing sa High Venerable. Ibig bang sabihin niyan ay alam na ng mataas na kagalang-galang ang lahat? Bumantong hininga ang dakilang elder. Kumunat ang noo ni kagalang-galang siya, hindi ako sigurado. Pinigilan ako ng kagalang-galang bago ko pa mapalapit sa bata. Parang ayaw niya akong awayin, at binalaan lang niya ako. Iyon lang ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Nagmuni-muni ang lahat. Totoo. Ibig bang sabihin niyan ay gusto ng mataas na kagalang-galang na pigilan ang sekta na malugmok sa kaguluhan? Nag-isip ang dakilang elder. Sabi ni kagalang-galang siya, sa tingin ko rin. Gaano man kalakas ang kagalang-galang na si mataas, hindi rin tayo basta-basta. Ang pagpapatalsik sa atin ay magpapabaligtad sa mga panloob at piling disipulo habang ang ibang mga elder at kagalang-galang ay gagamitin ang pagkakataong ito para mapaangat ang ranggo ng sarili nilang mga disipulo. Magugulo ang sekta. Ang kagalang-galang na si mataas ay palaging nagmamalasakit sa makatarungang dahilan at hinding-hindi natin hahayaang mangyari iyon. Ang kailangan lang nating gawin ay huwag siyang itulak. Guro, ibig bang sabihin niyan ay hindi natin maaaring patayin ang bata? Nag-aalala si Olsen. Inikat ni kagalang-galang siya ang kanyang mga mata at itinuro ang sarili, hindi ba halata naman sa estado ko? Huwag mong hawakan ang bata. Iimbestigahan ko muna ang pinuno ng sekta at aalamin kung sino siya at kung bakit ganoon na lang ang atensyon ng kagalang-galang na si Shi sa kanya. Kumunat ang noo ni Olsen. Kahit gaano pa kaanomalyang Ethan, hindi natin siya maaabutan ngayon. Matapos ang karagdagang pag-uusap, napagkasunduan nila. Walang sino man ang dapat gumawa ng kaguluhan, lalo na ang pagkontra kay Ethan bago ang panloob na kompetisyon, dahil baka magalit sila kina Wilson at High Venerable.
Pagsikat ng araw, naghiwalay sila nang matanggap nila ang abiso na nagpatawag ang pinuno ng sekta ng isang pagpupulong ng mga matatanda at mga kagalang-galang. Doon, narinig nila si Wilson na pinapatawad sina Locke at Luna at ibinalik sila bilang mga panloob na disipulo. Sina kagalang-galang na Chi at kagalang-galang na Bai ay labis na natuwa, muling nag-alab ang kanilang mga pag-asa dahil sa mga nag-aasam na disipulo para sa mga matataas na posisyon. Nagsama-sama pa sila kasama ang iba pang mga kapwa elder at kagalang-galang na tao upang magpetisyon para sa kanilang kaso. Pero kusang loob itong inanunsyo ng sect leader at bago pa man ang malaking kompetisyon sa loob ng sekta, isang huling pagtatangka para sa mga matatandang ito na kumita. Hindi nakipaglaban ang pangkat ni kagalang-galang Shi at buong pagmamataas at mahinhin na ibinigay ang dalawang pwesto. Paminsan-minsan, may mga sinabi si kagalang-galang Shi tungkol kay Ethan para subukan ang sitwasyon, ngunit hindi ito tinugunan ni Wilson. Dahil nakabalik na sina Locke at Luna sa inner sect at lumabas siyang walang alam tungkol sa usapin ni Ethan, ang matayog na kagalang-galang na ito ay nagmukmak palabas ng bulwagan ng sect leader. Sina Locke at Luna ay naibalik sa trabaho at nagsikap para sa panloob na kompetisyon pagkalipas ng 3 buwan, gayon din ang iba pang mga disipulo. Ibinigay ng lahat ang kanilang lahat para makuha kahit ang pinakamaliit na pagkakataon na maging isang piling tao. Uso noon ang paglilinang sa sekta kaya naman lumipas ang mga buwang ito nang walang anumang insidente. Sa isang 10 metrong taas na patungan, pinanood ng mga matatanda ang kompetisyon ng may malamig na tingin. Sa pinakamataas na upuan ay si Wilson, nakabuka ang dibdib, nakataas ang ulo, parang isang tunay na pinuno ng sekta. Sa kaliwa niya ay ang mga kagalang-galang, simula kay kagalang-galang Shi, habang sa kanan niya ay ang dakilang nakatatanda at iba pang mga nakatatanda. Hindi na dapat banggitin ang mga bagong nakatatanda. Punong-puno ang mga manunood, kasama ang mga outer disciples na nasisiyahan sa abalang ito at natututo kung ano ang hahanapin kapag sila ay naging inner disciples. Lahat ay nagbubulungan at nagkokomento, naghihintay na simula ng sect leader ang kompetisyong inaasam ng bawat disipulo, isang malupit na larangan ng digmaan. Hahaha, mukhang wala rito si High Venerable para sumama sa atin. Komento ni Venerable Shi sa tabi ni Wilson. Napatingin lang si Wilson. Si kagalang-galang Shi ang pangalawang kagalang-galang. Sa pagkawala ng mataas na kagalang-galang, may karapatan siyang manatili palapit. Hindi ipinakita ni Wilson ang kanyang pangungutya, nasisiyahan ng mataas na kagalang-galang sa kapayapaan. Hindi ganoon kalaki ang panloob na kompetisyon para mapilit siyang sumama, mas mababa pa kaysa sa panlabas na kompetisyon. Wala rin ako rito kung hindi ko kailangan. Nako! Nanginginig sa galit ang balbas ni kagalang-galang Shi. Sinaway siya ni Wilson, alam niyang nilinlang niya ang panloob na kompetisyon. Binigyan niya ito ng pabirong kritisismo na nag-iwan sa kanya na hindi makapagsalita. Lahat dahil nasa kanila ang ganap na kontrol sa mga lugar na iyon. 3 sa mga iyon ay kinuha ng kanilang mga disipulo, sina Hardy, Olsen at Minerva. Ang natitira ay itinapon sa iba pang mga matatanda at mga kagalang-galang upang mapapayapa sila, sina Locke at Luna. Kung tungkol naman sa iba pang mga disipulo, walang sino man ang may lakas na suluhin sila, o mamamatay sila kung susubukan nila. Ang kompetisyon sa loob ng sekta ay naging formalidad na lamang sa paglipas ng panahon. Pinuno ng sekta, hindi naman kami ganoon kamakasarili para hindi magmalasakit sa iba. Hindi naintindihan ng Grand Elder ang pangungutya ni Wilson at ngumiti. Kumunat ang noo ni Wilson, nag-aalab sa puot. Siya at si kagalang-galang Shi ay nagsabuatan at mahirap kontrahin. Nakakahiya na si daw lang ang pinapahalagahan ng mataas na kagalang-galang at hinayaan si kagalang-galang Shi na agawin ang kapangyarihan. O kung hindi dahil nagbabantay ang mga kagalang-galang at mga elder, hindi sana ito nangyari. Kahit na bumalik si High Venerable, ang pag-agaw ng kontrol ay hindi na maaaring maging mas mahirap pa. Nag-iwan ito ng tanging kislap ng pag-asa kay Ethan, ang anomalya, upang sugpuin ang katiwaliang ito. Bumantong hininga si Wilson, hindi niya nakita si Ethan sa ibaba at umiling. Hindi na kailangang maghintay. Sana lang dumating siya sa tamang oras. Simulan na. Ikinuyom ni Wilson ang kanyang manggas.
Yumuko ang mga hurado sa pinuno ng sekta at sa iba pa, bago sumigaw, magsimula na ang kompetisyon sa loob ng sekta. Naghiyawan ang lahat ng mga disipulo. Kumuha ng laso ang mga hurado at binasa ang mga pangalang nakalagay doon. Nagsimula ang labanan sa pagdating ng mga kalahok habang mas lalong naging masigla ang mga manunood. Gayunpaman, walang nakapansin ng tatlong anino na 1,000 metro ang layo na nakaupo sa isang puno. Hahaha, isa na namang nakakabagot na kompetisyon. Sa ganitong bilis, ang mga piling tao ay wala ng iba kundi karaniwan, habang ang mga promising disciples ay naiwang halos patay sa inner sect. Tumawa ang isa. Bumantong hininga ang isa, napakasama ng kabulukan sa loob ng ating sekta. Nakakabagot ang mga kilos ni Wilson. Ano ang saysay ng paulit-ulit na panunood ng parehong bagay? Kung ako iyon, sisubog na ako ngayon. Kung titingnan mo ito ngayon, sa tingin ko ang kawalan ng isang pinuno ng sekta ay isa pa ring biyaya na nakatago. Hahaha, totoo, ang swerte natin. Naaalala ko tuloy yung Double Dragon Gathering, noong 4 lang kaming nakaligtas matapos patayin ng mga mayayamang batang iyon ang iba. Halos maladyos ang swerte natin, hinabi pa rin ang telang Samaire sa atin noon. Nauwi sa galit ang tawa ng pangatlo. Bumantong hininga ang unang tao, oo, may mga piling tao pa rin na mahusay. Oo, napakagaling, pero sino ang mamumuno sa Double Dragon Gathering team? Sino ba ang may pakialam kung gaano kagaling at kalakas ang isang tao, kahit ang pinakamagaling sa buong lupain, kung hindi naman kayo magtutulungan? Ano kaya ang magagawa nila? Sigaw ng ikatlong boses. Umiling ang pangalawa. Tumingin ang una sa pangalawa, siya nga pala, may dala si Wilson na isang matapang na lalaki mula sa Titans, di ba? Kumusta siya? Huwag mo na akong ipaalala pa. Alam ko ang Regent Estate ng Titans, na sinasalot ng mga narcissistic na tendensya. May tadhana nito, may tadhana niyan. Nakakainis hanggang dito. Ayoko siyang makita. Binaliwala ito ng pangatlo. Nagkibit balikat ang dalawa pa. Hindi naman nila alam na ang pupunta sa Demon Scheming Sect ay hindi si Huampu Chingtian kundi si Ethan, isang demonyong walang katulad. Samantala, sa sementeryo, isang magandang figure ang lumabas mula sa Black Wind Array, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may matalas na titig. Tumango si Ethan at iniabot ang isang maliit na bote, bilasan mo at inumin mo, tapos tapusin mo ang iyong gawain. 550. Pumutok. Gamit ang isang kabom, isang payat na lalaki ang biglang lumabas sa ring at dumura ng dugo habang palabas. Ang kanyang kalaban ay matangkad at matipuno, walang awa at malupit, ang naibalik na si Locke. Ang ikawalong laban sa ikatlong ring ay mapupunta kay Locke. Itinuro siya ng hurado. Naghiyawan ang mga manunood. Kita mo yan, sa isang atake lang ay natalo ang nakatatandang kapatid na si Francis, kahit na mayroon siyang parehong cultivation ng ika-4 na layer ng Radiant Stage. Kahit ilang dekada sa labor office ay hindi napigilan si Locke. Natural lang yan. Sino ba naman ang makakalaban si Black Yama noon? Sa kanyang paglitaw, maaaring makuha ang isang piling posisyon. Malaki ang posibilidad. Pero ang nakatatandang kapatid na si Francis ay nagtrabaho ng husto nitong mga nakaraang taon ngunit wala pa ring nangyari. Walang sino man ang umaasa na ang isang matandang halimaw ay babalik. Bumantong hininga sila nang mawala ng malay si Francis. Ang iba naman ay ikinalungkot ang kanyang kasawian. Nang papalipad na siya sa gitna ng mga bala, bigla siyang pinabagsak ng kalaban na ito sa lupa. Sandali lamang ang mga buntong hininga, natigilan sa mga iyak na nagmula sa isa pang singsing. Tiningnan ni Luna ang isang dogwang figure na may malamig at walang awang mga mata. Para bang hindi siya tao, kundi isang bagay. Ang ikapitong laban sa ika-4 na ring ay mapupunta kay Luna. Sigaw ng hurado sa resulta. Umiling ang lahat. Malas ang kanilang mga nakatatandang kapatid sa kompetisyong ito. Dahil sa kakaunti ng pwesto, bumalik ang dalawang halimaw at binawasan ang kanilang tsansa na manalo. Kung tungkol naman sa iba pang tatlo. Tatlong sigaw ang sunod-sunod na umalangaw-ngaw. Ang ika-6 na laban sa ika-9 na ring ay mapupunta kay Olsen. Ang ika-7 laban sa ika-8 ring ay mapupunta kay Minerva. Ang ika-13 laban sa unang ring ay mapupunta kay Hardy.
Kinilig ang mga manunood, saka nagkibit-balikat. Dapat alam na nila na ang 5 iyon ang kukuha ng pinakamahuhusay na pwesto. Ang iba ay mga dagdag lamang para magmukhang maganda habang ginagawa ito. Lumingon ang lahat sa unang yugto at tiningnan ang 13 malamig na bangkay na nakahiga roon dahil sa tusong kamay ng punong nakatatandang kapatid na si Hardy. Masyado siyang mabilis at brutal, pinapatay sila sa bawat iglap. Kasabay ng pagbagsak ng isang bangkay sa lupa, pagtalsik mula sa ring, may isa na namang bumabagsak, parang isang makinang pamatay tao. H-head senior brother, talo na ako. Isang matangkad na lalaki sa ikatlong patong ng Radiant Stage ang nanginig sa kaibuturan sa mabangis na tingin ni Hardy. Sumuko na siya bago pa man umakyat doon. Malamig siyang tiningnan ng hurado, ang ika-14 na laban. Pumutok. Umalangaw-ngaw ang tunog sa tenga ng lahat, dahilan para manlaki ang mga mata ng matangkad na lalaki bago bumagsak sa lupa habang umaagos ang dugo mula sa kanyang noo. Tinapos siya ni Hardy sa isang hampas lamang ng palad. Napasinghap ang lahat, nanginginig ang kanilang mga puso sa takot. Bakit papatayin siya kung siya ay natalo na? Kami ay mga demonyong tagapagsaka, totoo, kami ay malupit, totoo rin, ngunit kahit papaano ay kapwa rin kami mga disipulo. Ang tanging mga namatay sa kompetisyong ito ay nagmula kay Hardy, na naghahanap ng dugo. Mukhang naiirita ang hukom. Hindi siya pumatay sa entablado kundi sa labas nito at pagkatapos sumuko ang kalaban. Idedeklara ko na sana ang resulta at pinatay mo siya ng palihim. Ibinaling ni Hardy ang malamig niyang tingin sa kanya, hindi siya dapat pumasok. Itulak mo. Paano niya malalaman na hinihintay siya ng ganid mong yan sa ring? Huminga ng malalim ang hukom upang pakalmayan ang paparating na galit, ang ika-14 na laban sa unang ring ay mapupunta kay Hardy. Susunod. Talo tayo. May mga sigaw mula sa ibaba habang sila ay tumatakas sa takot. Naawa ang hukom sa kanila. Walang sino man ang nagnais ng kamatayan. Ipinahayag niya, ang huling mananalo sa unang singsing, si Hardy. Umungol. Naghiyawan ang mga manunood, bagamat ang mga mata ni Hardy ay pawang walang ekspresyon habang papalabas siya ng ring. Nagtinginan ang mga kakompetensya ng ibang mga singsing at nanginag. Pagkatapos ng isang oras, bawat singsing ay may panalo, sina Olsen, Minerva, Luna at Locke ang halatang nanalo. Habang ang iba ay mas nahirapang kamit ang tagumpay. Busog na pagod sila sa katawan at isipan, alam nilang matatalo sila sa mga darating na laban. 5 lang ang maaaring maging elite. Halika, bunutin ninyo ang inyong kalaban pero 5 lang ang maaaring magpatuloy. Iniabot ng isang elder ang isang kahon. Walang pakialam ang 5 binhi ng kompetisyon habang ang iba ay mapait. Malayo pa sila sa pagiging kapareha nila. Pero naglakas loob pa ring malampasan. Bumantong hininga ang isang gwapong lalaki papunta sa kahon at ibinigay ang tiket sa matanda, ika-5 singsing na. Tumango ang matanda, sa kamay magaspang na kamay na sumubsob sa kahon, na agad na nagpakita ng isang nakakatakot na ngiti. Hihihi. Nagkataon lang, nasa ika-5 ring din ako. Itinuon ni Hardy ang kanyang uhaw sa dugong mga mata sa unang lalaki. Nanginginig sa gulat ang lalaki at ikinumpas ang kanyang mga kamay, H-head senior brother, ako'y. Pumutok. Natamba ang lalaki dahil sa isang sampal lang ni Hardy. Nanlumo ang lahat, at nanlaki ang kanilang mga mata, malupit na halimaw si Hardy. Kumunat ang noo ng matanda, hindi pa nagsisimula ang laban. Ano ba ang saysay? Magkakapareho lang din naman ang kahihinatnan, hahaha, humajejek na sabi ni Hardy. Bumantong hininga ang matanda. Ang malalakas ay iginagalang sa isang demonyong sekta at si Hardy ang pinakamalakas na disipulo. Wala siyang masabi kapag napatunayan ng lalaki ang kanyang saloobin. Bukod pa rito, bilang disipulo ng dakilang matatanda, mayroon siyang lahat ng dahilan para ipagmalaki ang kanyang kakayahan. Kayo na lang, ituloy ninyo. Ibinigay ng matanda ang kahon sa susunod. Nakuha na ng 4 ang kanilang pwesto habang ang mga extra ay nanginginig sa ipinakita ni Hardy habang inaabot nila ang loob. Napakalakas ng boses, ang panloob na kompetisyon ay isang sentensya ng kamatayan. Akala ko ang Azure Circle lang ng Labor Office ang mamamatay tao.
Hinahalo-halo ng kanilang nasasaktang mga mukha ang laman ng kahon, nag-aalangan bago tuluyang gumuhit. Ang ika-4 na singsing, laban kay Minerva. Isang maputlang disipulo na nakayuko ang balikat ang nagbigay ng papel sa matanda na siyang nag-anunsyo. Pero biglang nagliwanag ang mga mata ng lalaki nang makita niya ang kaakit-akit na kurba ni Minerva. Namumulaklak ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa ay halos lumipad palabas sa kaligayahan. Ah, si Ate Minerva pala. Hindi ako nananaginip, di ba? Pinag-uusapan ng lahat ang makinis niyang balat kung gaano kahalaga ang mamatay sa kamay ng maliit na bulaklak na ito. Dahil matatalo ako, kahit papaano si Ate Minerva ang magpapahamak. Tinitigan niya si Minerva na nahihiyang nakatingin sa kanya, kapatid na lalaki, mahina ang katawan ko, sana'y maging mapagbigay ka. Siyempre naman. Umiling ang lalaki, habang naglalaway habang lalong lumalakas ang tibok ng puso niya. Nagseselos ang lahat, ang swerte naman ng lalaking ito na nakilala siya. May iwanan ka naman para sa amin, di ba magkakaibigan tayong lahat? Habang si Locke ay mabigat at seryoso. Tanging ang mga matatanda ang napangisi, mga hanggal, wala kayong mararating kung ganyan kayo ay na ang pagpipigil sa sarili. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.